Tay, nung kinuha ka ng papa mo, doon mo naranasan pala yung mga trabahong mabibigat? Yun po, sir. Doon po ako na... Diyan po sa Narciso. Oo, sa Narciso. Grabe po yung... Sa araw po, nagtatabas ako ng niyugan o kaya magkukupra, maglulukad. Tapos sa gabi naman, magdamag po kami sa dagat. Malayo yung pinasukan, yung school mo na yun? Opo, malayo po ka mga... Simula labasan hanggang doon? Opo, gagapangin ko lang po yan, sir. Pangako mo po yan sa akin, Papa, na papaaralin mo ako. Pero sarili ko pong pagsisikap na kasi ay hindi man po ako niya inasikaso nung ako'y mag-aaral. Paano ang pambaon mo noon, Tay? Wala po, sir, kasi pag ako po nag-aaral noon, kahit 5 centavos hindi po ko binibigyan. Sa totoo na po, sir, ang aking pambaon na noon ng kanin ay dahon po ng saging. Grabe. Ay wala pong ulam po, mainit pa po yung kanin. Paglagay ko sa dahon, ibabawan ko po ng asin para po umabsorb po yung asin. Pagkain ko sa tanghali, baka templado na po yung aking kanin, kahit walang ulam. Marami naman. Ganon po kami kahirap, sir. Guys, kaya ako ito tinatanong ngayon kay Tatay kasi alam ko na hindi naman lahat ng napanood natin sa MMK ay naisalaysay ni Tatay lahat. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kahit sa ating kabila ng masailalim tayo na may kapansanan. Pero binigyan pa man tayo ng chance ng Diyos na buhay. Atin pong gamitin yan para maipakita po natin na hindi pa tayo nagkukulang sa atin pong sarili. Tama po yun, Tay. Huwag po kayong malupaypay po. Manalig lang po tayo sa Panginoon. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Dali, atras muna. Dali. Atras muna para ito. Guys, kamusta kayong lahat ngayong araw? Bumabati ako sa inyo ng magandang tanghali. At yung mga nasa abroad, magandang gabi sa inyo lahat. Ngayong araw ay nandito kami ngayon sa loob ng bakuran ni Tatay George. Kasi ngayon ay bumalik kami matapos yung naging vlog namin sa kanya nung kahapon ba yun? Nung isang araw? Yung isang araw, matapos yung vlog namin sa kanya nung isang araw ay naisipan namin na muling siyang kamustahin kasi nga nung pupunta kami dito, guys, wala kaming kalam-alam na siya ay na-picture, nabanggit ko yan. Kaya nung napanood ko yung sa MMK, halos lahat kami maiyak-iyak talaga sa bahay nung panood ko yun. Kaya sabi ko, sobra akong na-touch, sobrang tagos yung kwento ng buhay niya. Kaya sabi ko, bisitahin ulit natin. Kaya samahan nyo kami, punta natin si Tatay George. Tara po. Sobrang humanga sila sa Tay sa iyo pong kuwan, maganda daw yung kalukalan. Opo, Tay. Yung kasing determinasyon mo rin ay talagang nagpapahanga sa mga... Ang dami nga na-inspired. Sabi nila, na-inspired kami sa Tatay. Sa tingin ko pa lang, nung una talagang ma-inspired sila. Di ba? Kasi sa ginagawa mong yan, talaga namang sino ba naman di may inspired yan? So, Tay, pwede ba tayo punta doon? Opo, pwede po. Tara! So, guys, ayan, muli. Si Tatay George ang talagang halos nagpayak sa amin sa bahay. So, Tatay George, noong una, kamusta muna kayo? Ay, okay naman po, sir. Mula nung kayo ay nagpunta rito. Okay ka naman. Kamusta naging dialysis mo pala? Natuloy ka ba? Opo, nung ibis po. Kamusta? Ayos naman po, sir. Ayos naman. Okay naman. Opo, nakaraos naman ng 4 na oras to. Grabe, no? 4 na oras. Alam nyo, guys, habang nasa bahay kami, nanonood kami nung palabas si Tatay, naisip namin na grabe, ngayon dumadaan pa si Tatay sa pagdadialysis, tapos kasabay pa ng kanyang kondisyon. Kaya sabi ko, grabe talaga yung pinagdadaanan ni Tatay. Kahit
Ito, noong una, hindi ko alam na pati pala sa MMK na palabas kayo. Ang akala ko noong una sa KMJS lang. Opo, opo. So, na-feature pala kayo sa MMK. Opo, sir. Kay Charo Santos. Opo, ang gumanap ay si Ketchup. si Ketchup. Opo. So, saan po kayo sinadya nila kayo dun sa dati niyong bahay o dito na? Doon pa po, hindi pa po ito. Doon pa po sa aming kubo-kubo doon. Doon. Doon kayo sinadya ng staff ng MMK. Opo, sir. Then, doon nyo sinalaysay lahat ng kwento ng buhay nyo. Tay, grabe yung kwento ng buhay mo. Alam mo ba, kahapon lang kasi late na namin nalaman eh. Opo. Kung di pa may nag-comment doon na si tatay yung napanood ko sa MMK. Opo. Sabi ko, hala, napalabasa pala si tatay sa MMK. Panoorin nga natin, pinanood namin lahat. Lahat kami doon magkakasama nunood. Opo. Talagang yung kwento mo tatay, tagos sa puso namin lahat. Halos, ewan ko kung ito, mga umiiyak na sa habang nanonood eh. Opo, opo, sir. Dami nga po. Oo, tay, humanga kami sa'yo, tay, kasi tay, yung kung simula bata pala kayo, yung pala tay, iniwan ka pala ng mama mo sa bangka, ano? Opo, sir. Nakiwalay po kasi sila, ng papa ko. Tapos lola at lolo mo yung nag-alaga. Kasi grabe, nag-goosebump ako kasi yung napapanood ko si tatay yung mismong kaharap ko eh. Hindi na yung gumanap eh. Si tatay na mismo ito eh. So tay, Kung hindi po ako nakita ng lola ko nun, sir, hindi ko alam kung mabubuhay ka pa. mabubuhay po. Kasi 9 months pa lang po yun daw, Kaya sabi nga ng po lola eh. ko. Doon ako, sabi ko, hala, may gantong senaryo pala si tatay. Na kung siya pala ay hindi nakita doon sa bangka, baka possible si tatay, wala tayong kaharap na tatay George ngayon. Opo, opo. Mainit yun eh, di ba? Oo. Alam mo tayo, natutuwa ako sa lolo at lolo mo. Ng sobra. Kasi sila yung talagang isa sa sobrang mahal na mahal ka. Di ba? Opo. Sobra kanilang minahal. Talagang yung lola mo, sa base sa napanood ko, siyempre, ikaw nagsalaysay nun. Bigla kasing, ayun nga, dumating yung papa mo, di ba? Opo. Then kinuha ka na hindi ko rin alam na ganun pala yung sinapit mo sa papa 7 mo. years old na po ako nun, sir. Nung kinuha. Nung kinuha. Pero noong tatay, totoo yun na sa video, ayaw mo talagang sumama nung una. Opo, totoo po yung lahat po yun lang nandoon po. Sinalaysay ko po. Ayaw mo talagang sumama sa kanya. Ayaw ko po sa lahat. Hindi ko naman po kilala siya, sir eh. Ganun, kasi baby ka pa eh. Opo. Then bumalik siya, 7 years old ka na. Opo. Tapos kukunin ka niya bigla ng gano'n na hindi mo siya kilala, hindi. Tay, nung dumating yung papa mo, ramdam mo na papa mo siya? Hindi po. Ay, ganun. Akala ko nagpapanggap na. Takot ka nun. Opo. Ayaw nga po ako sumama eh. Siyempre nga naman kahit ako, hindi ko naman kilala na tatay ko ito. Hindi ko naman pamilyar mo, katas sasama ako, baka mamaya, nagpapanggap lang. Opo. Pero binigay ka ng lolo mo. Gawa po nung nagmamakaawa po yung papa ko. Dahil totoo naman po talagang anak ako. At saka na nga ako siyang papaaralin ako. Ay, gusto ko naman mag-aral po eh. Oo. Gawa nung doon sa lola at lolo ko, hindi po ako makakaaral. Bakit? Ay, medyo mahina po. Wala po. Hirap sila sa ano. Opo. Oo nga. Ay di, tay, nung kinuha ka ng papa mo, doon mo naranasan pala yung mga trabahong mabibigat. Yun po, sir. Doon po ako na... Diyan po sa Narciso. Oo, sa Narciso. Grabe yun. po yung... Sa araw po, nagtatabas ako ng niyugan o kaya magkukupra, maglulukad. Tapos sa gabi naman, magdamag po kami sa dagat. Grabe. Ay, tumitindig balahibo ko kasi, alam mo yun, yung sa napanood ko nga lang, tumitindig na yung balahibo ko na alam kong si Tatay George ay nakaharap ko na ng personal. How much more sa kanya ko ito naririnig ngayon ng personal kwento na to. So, doon ka pala tatay, nagsimulang magkasakit. Ano? Opo, doon po, sir. Kasi ilang taong ka nun, tay? Nung mga panahon na nagtatrabaho ka, paglipat mo ba nung 7 years old ka, dire-diretso trabaho na agad? Opo, diretso-diretso po yun. Di pa po ako pinapasok ng papa ko. 10 years old po ako bago pinapapasok. Grabe naman. Pagka 10 years old po ako, nag-grade 1, sir. Pagka 11 years old ako, nag-grade 2 na. Ay, doon na po ako nabalda. Nung ako mag-grade 3 na, ay hindi na po ako Kaya pala ang sabi mo, tay, late ka nang nakapag-aral. Opo, late na po. Matanda ka na nang nag-aaral, Opo, sabi mo. 10 years old na po, nag-umpisa ng grade 1. Yun ang pagkakasabi mo eh. Opo. Ano ba yun, tay? Bakit hindi ka agad-agad napapasok ng papa mo na sinabi niyo sa yung mapag-aaral ka niya? Bakit hindi ka niya kaagad pinag-aaral? Hindi mo po nakakuha doon sa aking kalaysay na hindi naman daw kailangan yung pag-aaral. Oo nga kundi po, magtrabaho. yung sinabi niya eh. Opo, hindi na daw kailangan yung pag-aaral, kundi magtrabaho. Ang kailangan daw ng lalaki ay Opo, magtrabaho. Opo, sinabi po niya sa akin.
Di sabi ko, pangako mo po yun sa akin, Papa, na papaaralin mo ako. Kaya nung 10 years old po ako, napilitan akong pinapaaral niya. Pero sarili ko pong pagsisikap na kasi ay hindi man po ako niya inasikaso nung ako'y mag-aaral. Grabe tayo, bilib na bilib ako sa'yo tayo kasi yung nakita ko tayo, nung nagkasakit ka, ang tagal nga pala, 1 taon. Opo, sir. Tagal po. Tapos tayo, nahawa ko sa'yo nung gusto mong pumasok, na ayaw na pa rin ng papa mo. Kapang lang. Nasabi niya, pagtatawanan ka lang ng mga tao. Pero ikaw pinilit mo pa rin eh. Ang layo nun tayo. Ang layo po. Malayo yung pinasukan, yung school mo na yun? Opo, malayo po ka mga... Malapit pa po yung kanto na yun eh. Yung dyan sa highway. Hala. Malapit pa po Yung yan. kanto dito, mas malapit Opo, pa yan? Opo, hanggang doon po sa bahay na yun na tinulungan nyo doon mula gayon. Simula labasan hanggang doon? Opo, kakapangin ko lang po yan, sir. Wow. Grabe. Pero hindi po ganyang kalsada, sir. Batuhan po yun. Oo nga, nakita ko sa video, batuhan. Opo. Siyempre, hindi naman nila ibahin yun. Kung sinabi mo batuhan yung ginagapangan mo, Opo. pakita nilang batuhan Opo, talaga batuhan yun. po yun. Grabe, ang lala guys. Oh. Pero, natuwa din naman ako sa mga nakakasabay mo na kino-comfort ka nila, na okay Opo. ka lang ba? Mababait naman po. Tapos, may guro na Opo, sinagot tumulong. nila yung ano mo, Opo. pag-aaral mo. Wala po ni isang ginastos ang aking papa doon dahil ayaw nga po niya akong ipapasukin. Yung mga guro po ang nagkukusa po na para po ako makapasok. Grabe no. Paano ang pambaon mo noon, tay? Wala po, sir, kasi pag ako po nag-aral noon, kahit 5 centavos hindi po ako binibigyan. Ang gawa ko po pagka-araw po ng pagpasok, kung gusto ko pong kumain naman po, punta lang po ako sa mga puno ng bayabas. Marami po doon ng mga bayabas. Grabe, ganun na lang. So, minsan po, pag nakakuha ko ng maraming bayabas, yun, binibinta ko, makakapira ng konti. Grabe. Na ngayon tayo kasi, alam mo tayo ngayon, nakikita ko sa mga bata, na hindi ko naman sinasabing lahat ng bata ay humihina na ngayon. Kasi dahil sa sitwasyon mo noon, na ganyan ka na nga, tapos pumapasok ka pa na sa amin wala kang baon. Opo, sa totoo lang po, sir, ang aking pong bauna noon ng kanin ay dahon po ng saging. Grabe. Ay wala pong ulam po, mainit pa po yung kanin. Paglagay ko sa dahon, pa ibabawan ko po ng asin para po umabsorb po yung asin. Magiging maalat-alat na siya. Pagkain ko sa tanghali, magkatimplado na po yung aking kanin. Kahit walang ulam. Grabe naman. Ganon po kami kahirap, sir. Kaya nga tayo, sabi ko kasi yung mga batang ngayon, magkabaon sila ng 20, nagre-reklamo pa sila. Opo. Na noon, sa sitwasyon mo nga tayo, Kansin grabe. ko. Isipin mo yung kanin lang, tapos nakabalot sa dahon ng saging. Opo. Tapos, kung lagyan mo lang ng asin. Opo, para mag-absorb po yung timpla sa ilalim. Guys, kaya ako ito tinatanong ngayon kita tatay kasi alam ko na hindi naman lahat ng napanood natin sa MMK ay naisalaysay ni tatay lahat. Kaya tinatanong ko sa kanya, kagaya nito, hindi ko to nakita, hindi ko to napanood na si tatay pala walang binabaon. Talagang asin na nakalagay sa kanin. Isipin natin yun, di ba? Yung ibang sardinas ngayon, nagreklamo pa sila. Opo, mayroon na nga silang ulam, magreklamo pa. Tapos tayo, ito, nung pong mga panahon tatay na ikaw po ay pumapasok na sinagot na ng guro mo yung pag-aaral mo, anong sabi ng papa mo nung binalita mo yun? Wala lang po, parang hindi naman po, parang wala lang po sa kanya. Hindi siya masaya. Parang hindi po niya pinapakinggan yung mga sinasabi ko. Basta sabi lang niya, yan ba yung pinagmamalaki mo sa ilang taon ka na ganito, ganyan yung pinakita ko na po sa kanya yung nung diploma, graduate ka yung aking pong medalya. Ayaw, hindi siya natutuwa ho. Hindi po siya natutuwa doon. Hindi naman po niya kagustuhan kaya siguro ganun. Kaya nga tayo, kung sa ibang magulang na Matutuwa nakitang yung anak ko ganito, pero tingnan nyo na, bakit pag malaki ka pa? Opo, kasi Diba? ako po may honor po. Second honor ka eh. First honor po ako sa grade 1. Sa grade 1. Grade 1 Tapos grade nung 2. graduate ka ng grade 6, Pagka grade second 3, ka. grade 3 hanggang grade 6 po, puro second year, puro second honor. tingnan nyo yun. Hanggang nag-high school po ako, sir. Ganun si tatay ka talino. Guys, sa mga hindi nakakaalam, hindi pa nakapanood ng sa MMK ni tatay, siya po ay nakagraduate ng high school sa sarili niyang pagsisikap. Noong po mga panahon na ayaw na siyang pag-high school ng tatay niya, kasi nga sabi nga nagalit pa nga yung papa niya sa kanya na sa nakita ko, kasi dumating si tatay na gabi na, tapos parang may nagbubulungan ng mga tao na hindi man lang daw naawa sa yung papa mo, tapos sinabihan ka na parang pinapahiya mo siya. Opo, ganun. Di ba?
Doon kung sa ibang tao titigil na, pero si tatay diretso pa rin eh. Opo. Ano yung nagpaano sa isip mo nun tay para ituloy kahit na ginaganong ka ng papa mo? Kasi sir, gusto ko talaga pong mag-aral. Gusto ko pong makatapos kung mga halimbawa may kurso na kukunin. Kung gusto ko po talagang mag-aral noon, ay ayaw po niya eh. Kaya po, di ba umalis po ako sa amin, nakakita sa license niyo. Umalis po ako sa amin talaga sir, nung panahon na yon na pumunta ako doon sa ibang tao, na sila po yung, doon ako nakatira. Doon po ako nagpatuloy sa pag-aaral ko. Tay, sinong tinuluyan mo nun? Wala na po patay na po din ngayon. Kaano-ano mo yun sila? Wala pong kaano-ano, hindi ko po kaano-ano yon. Paano nagsimula na nakituloy ka sa kanila? Paano? Sinabihan ka ba Kasi nila? nung ako po yung nag-aaral, sir, pag ako po yung pumunta ng school, dyan po ako nadaan sa tabing dabaa. Hindi po ako nadaan sa gate, sa malayo. May butas po doon sa pader, doon po ako nalusot. Ganun. Ay, ang bahay po nila sa tabi ng gayon, ay nakikita nila akong dumadaan. Ay, nung ako po ang ibig sabihin, kinuhan po nila ako, parang akong inadapt. Ganun. Sa loob na yun ng 4 na taon. Opo, Kasi doon po. first year to fourth year. Opo, doon na po ako nakatira sa kanila. Sa kanila Ay, talagang lahat tumutulong. provide nila sa'yo. Opo, lahat po ng mga ginagawa doon na kaya ko, tinutulungan ko po sila. Bilang pasasalamat. Salamat po. Pero tay, sa pagkain mo nung wala ka ng pinoproblema, sagot na nila yun. Opo. Sa gawaing bahay ka na lang tumutulong. Pero nagtitinda din po ako ng ng mga puto, mga manig. Yun yung negosyo nila Opo. nung natuluyan mo. Opo, sa gabi, pag wala na po akong pasok, sir, yun po ang ginagawa ko. Pupunta ako sa mga sinihan, sa mga Ganun. Opo, doon ko dilalagay ko dito yung mga paninda ko. Pupunta po ako doon para magtinda hanggang alas 10 ng gabi. Wala ka pang sasakyan nun? Wala po, Gapang yun? Opo. Hindi ni tatay, kung sa pagiging determinado, 100% mahigit pa na kay tatay na yun eh. Wala nang tayong hanapin sa pagiging determinado, lahat na yun nasa kanya. So tay, noong palang mga panahon na yun, ikaw pala ay may pinakaunang babae na natip na ibigan. Tama ba? Nung ako po yung high school po, sir. Nung high school ka. Opo. Kaso nga lang, ayun yung magulang, diskriminasyon agad. Ayaw po. Hirapan ka mag-move on ng tay. Ayaw po nila sa akin. Gawa nung nakikita naman po nila, may kapansanan po ako. Pero gustong-gusto po ng anak nila. Opo. Pero hindi ko naman po pinipilit sila kasi gayon po kayo ng isip. Ayun. Pero yung anak nila ay gustong-gusto po sa akin. Grabe tay, alam mo ba tatay George, nung dumating kami sa point na nandun na kami sa part na nag-meet up kayo ni nanay. Si nanay yun, di ba? Apo, dito na po yan. Siya na yun. Yung part na nag-meet up ako kayo, halos doon ako naluha na yung sinabi mong hindi mo na siya gagambalain kasi baka naisip mo na nakita yung sitwasyon mo. Apo. Baka hindi ka na niya magustuhan. Pero dun sa part na yun talagang halos parang maiyak ako na si nanay hindi niya tinignan yung sitwasyon mo. Bagkus yung pagmamahal niya sa iyo yung nangibabaw. Matagal kayo nagte-text ni nanay nun? Hindi naman po katagalan. Sila nga almost 1 year po. Almost 1 year. Matagal. Bago kayo nagkita? Opo, bago pumunta siya dito. Siya po yung pumunta dito. Oo nga eh. Galing sa Davao. Taga Davao po yan eh. Davao pa? Opo. Taga Davao po yan. Hala, grabe. Opo, taga Davao po yan. Nung kasi nakat naman na yung siyempre naka-ano lang yun naka-summarize lang yung story ni tatay sa MMK. Opo. Tayo nung dumating siya dito, bumalik pa siya dun o nagsama na kayo? Hindi na po. Kasi pagdating po niya dito, ay mga ilang buwan po, nagpakasal po kami. Wow. Ayun nga, alam mo tay, George, ito yung tanong namin nung paalis kami dito. Nagtanong kasi yung kasamahan ko, si Tatay George kaya kasal? Opo. Alam mo yung naisagot ko sa kanila, pasensya ka na tatay ha? Opo. Sabi ko, alam mo sa sitwasyon nila tatay na ang hirap ng buhay nila noon, siguro hindi na nila maisipan yun. Pero humanga ako, nung nalaman ko sa video, nakasal pala kayo. Ganito po yun, sir. Bago siya pumunta dito, kinausap ko yung magulang niya. Ay pinadala po sa kanya lahat ng papel. Kung magpakasal siya, magpakasal na po dito kahit wala yung magulang niya. Kasi kung naman po yung legal naman po kasi nandiyan naman pinadala yung mga papel niya lahat. Ay di pagdating po dito, mga 3 buwan siguro bago kami ikinasal,
Nakasal po talaga kami dyan sa mayor. Mayor. Opo. Hindi yun yung may mga kasabay, kayo lang talaga? Kami lang po ang isinod dyan ni mayor doon, pero dito po ang reception dyan po sa... Wow. Po. Ano po yung tay? Pinag-ipunan ninyo? Yung... May mga dami pong tumulong, sir. Wow. Maraming tumulong sa inyo. Opo. Meron pa ako dun tay nakita na isa sa talagang sobra yung naawa ko sa inyo tay. Yung unang-una yung hinold up ko sa tricycle. Kung nagtitinda po ako noon, Nasaan ka nun tay? ako po namili po noon ng gulay, sir. Oo. Nasaan ka noon? Pagdating ko po Namili? dyan sa may... Doon po Sa sa Sariaya? Sariaya po. Pagdating ko po, may hinatid po ako doon ng kaunting kasi may nagpapahatid ng gulay doon sa isang kainan po. Sibuyas at bawang ang kailangan nila. Pagbalik ko po, inabangan po ako dyan sa may Lumingon. Grabe. 3 tao pong umabang dyan. Sabi ko, wala akong pera, namili akong gulay. Kung gusto niyo yun, kunin niyo yung aking mga gulay. Ay ayaw naman. May nakuha sa'yo, wala? Wala po, wala naman po akong pera Okay. Kaya pala nagbibiro ka pa noon. Sabi mo, baka kutsara lang yung nakatutok sa'yo. Parang pinagagaan mo yung loob ni nanay. Opo, para hindi po gaano mag-alala. Kasi nag-aalala siya sa'yo eh. At ang masakit nun, guys, is nasundan pa yun ng nilooban kayo. Doon, dito na po kami. Pinasok po kami Yung bahay niyo dyan? Opo, yung bahay po namin dyan ay madali naman po talaga pasukin. Dahil hindi naman po kami. Pinasok po kami ngayon. Ayun, may mga kaunting bariya po ang aking ipamili ko ba sana po bukas, kinabukasan doon sa Sariaya ay nadala po. Grabe oh. Na umiiyak kayo tayo na sabi mo, hindi mo man lang mapagtanggol yung pamilya mo. Pero yung asawa mo talagang wala kang kasalanan, pinapaunawa niya sa'yo, di ba? Kasi masakit nga naman bilang isang asawa na makikita mong nasa ganong sitwasyon. Pero si tatay naman nasa ganong kasi siyang kalagayan. Di ba? Kasi may mga tao talaga po na matigas ang puso, hindi maawa sa tao. Totoo. No? Opo. Totoo yung sinabi ni nanay nasabi nga niya, sila itong kumpleto, di ba? Sila itong malalakas, pero sila itong hindi kayang lumaban ng patas. Di ba? Oo, kaya nga po. Yan ang pinakang dumating sa point sila tatay na matapos silang malooban, si tatay po ay gumagawa ng mga relo para magkaroon ng kaunting income. Opo, yun Hindi po. ko rin alam na marunong ka palang gumawa ng ganun. Yun po ang aking trabaho po dati kasi para po matustusan uli yung aming nawala po kasi nawala yung aking puhunan. Kaya nagkukumpuni-kumpuni na naman po ako ng relo para kung mayroon magpapagawa, mayroon naman po maipon kaunti. Grabe tayong sakripisyo mo sa buhay. Kakaiba talaga yung kwento mo kung sa pinakang kapupulutan ng aral. Sa lahat ng napuntahan ko na pamilya na nakakwentuhan ko, nakausap ko, sa inyo yung isa sa kakaiba talaga yung kwento ng buhay ninyo. Then nung nagkaroon ka na ng pagkakataon na mabalikan yung papa mo, may sakit na siya. Mayroon, patay na po kasi yung papa ko. Pero nung time na yun, tayo nagkausap naman kayo ng maayos. Umiyak po yun, papa ko nung ako'y bumalik at siyempre, umalis pa ako sa amin, medyo nagsakit ang loob kami. Pero nagkabalikan naman po ang aming pagpapatawaran kasi bahit siya. Inamin naman po niya na may pagkukulang siya na bilang ama. Tama naman. Kasi yung suporta niyang dapat na ibinigay niya sa'yo, ayun yung dun siya nagkulang. Naunawaan ko naman po at akin pong nakita din sa kanya na may pagbabago naman siya ng bandang huli. Opo, yun ang mahalaga. Yung second chance na nagbago yung tao. Opo. Diba? At humahanga ako sa stepmother mo. Kaso lang, medyo nawala naman siya ng buhay na. Yun nga lang, huli na yung lahat. Kumbaga nagkapatawaran kayo. Opo. Kaso nga lang, kulang na yung oras para magkabanding kayo. Yan nga po sinabi na huli na ang pagsisisi. Tama. Nasa huli ang pagsisisi. No? Kung kailang malapit ng kunin yung buhay niya, doon naman kayo nagkaayos. Pero yung stepmother mo, wala na po. Una po namatay yun, sir. mas una pa siya? Una po. Kasi nagkasakit po yun Di ba nung pumunta ka po doon sa bahay ninyo, nakita ko buhay pa yung stepmother mo. Ay, buhay pa yon, pero ang papa ko po ay medyo nasa kalagayan. Yung papa mo yung nakahiga na sa higaan. Opo, pero mas una pa mas nauna pa rin siya. Anong kinamatay niya?
nagkasakit din po yung stepmother ko. Pero mas matanda kasi yun. Mas ahead yung stepmother mo sa papa mo. Kahit ng 5 taon ho. Okay. So, tingnan nyo, hindi natin to alam ng mga nakapanood sa MMK na mas nauna yung stepmother niya. Kasi, nakat na yun doon nung nagkita sila. Opo. Nandun na si tatay sa part na kasama niya yung mga anak niya sa loob ng bahay, na sinabi niyang wala na, hindi mo lang naipakilala, yung mga apo dun sa lolo. Nauna pa pala si nanay. Nauna guys. pa po. Pero, tay, aminin mo, sobrang bait niya sa'yo. Opo, mabait po yung stepmother ko po. Di ba? Kasi, hindi lahat ng stepmother ganun ang magiging trato. Napakabait po nun. Sobra, halos siya yung nagtatanggol sa papa Parang mo. tunay na ina ko po. Tapos yung palang binabanggit mo sa akin na kapatid mo, is kapatid mo siya sa ama. Opo, sa ama lang po. Na sinasabi mong dalawa kayo. Opo, sa ama lang po yun. Pero isang kanyang ama, isa din ako. Okay. Magkaisa. Yung mama mo ba, tatay, hindi mo na siya talaga nakita? Mula po nang iniwan po ako, sir, Wala sa na bangka. talaga? Kahit na nabanggit mo kasi, nag-viral ka sa Facebook. Sabi mo, bago ka pumunta sa papa mo, is nag-viral ka sa Facebook. Wala man lang nilumapit na isang Wala magulang. wala na po, sir. Hindi ko alam kung buhay pa yun, kung ano. Grabe naman, napakatigas din naman. Hindi ko, pasensya na ko, tatay ha. Pero medyo matigas din ang puso ng mama niya. Aywan ko lang po, kung hindi po natin alam kung buhay pa ba. Oo nga eh. Sana maging daan itong video namin, guys. Please. Alam mo ang pangalan niya? Opo, Repinisa po yun. Ha? Repinisa Masukol. Repinisa. Pero sa edad ni tatay, 60 na siya ngayon eh. So Opo, kung buhay man, walang imposible. Kung buhay man, Matanda na yun masyado. possible na sa 80, 90. Ganun, di ba tayo? So sana, kung may nakakilala po sa mama ni tatay, Repinisa? Repinisa Masukol. Repinisa? Opo, Repinisa Masukol Belarmino ho. Masukol, Belarmino. Opo. Kung sakali mo po may nakakilala, sana po wag po kayong magdalawang isip na ipaalam kung saan nyo siya nakikita o kung saan nyo siya huling nakita o kung mamaya mayroon pa palang kapatid si tatay sa ina, makakilala mo lang ni tatay. Baka naman po, hindi naman huli pa ang lahat. Kasi mainam din na kahit paano si tatay may makilala pa na ibang relatives niya sa nanay. Malay natin may mga, kung wala man na yung mama niya, baka may mga naiwan na kwento sa mga kamag-anak kung bakit nila iniwan si tatay, kung bakit niya iniwan si tatay, anong dahilan niya. Ikaw ba tayo, alam mo? Hindi. Ang kwento po ng lola ko ay nag-away daw po yung si papa ko at saka yung mama ko. Kasi yung mama ko gusto pong magtapos sa mag-aaral. Ay ayaw naman po ng papa ko at nag-asawa na nga sila. Ayun po ang dahilan na lumayas po siya. Grabe. Siya po mismo ang lumayas sa amin. Kaya madaling araw na po umalis yun. Hindi alam ng Ano yung lola papa ko. mo? Hindi po, yung aking ina. Oo nga po, nung umalis, hindi rin alam ng papa mo yun. Opo, hindi rin alam po kasi wala po yung papa ko doon. Okay. Tapos iniwan ako doon sa dagat. Doon nga sa bangka. Sa bangka. Grabing tindi no, guys. Ibig sabihin pala ay hate na hate talaga ni tatay ang mag-aaral. Kasi ayaw niyang pag-aralan yung mama mo, ayaw niya rin ikaw. Opo. So hate na yung nag-aaral. May mga ganyan talagang tao kasi naniniwala sila na yung taon na ipinag-aaral natin, kung itinatrabaho natin yung kumikita na tayo ng pera, Opo, yun nga ang kanya. hindi din naman nila alam na kapag ka natapos, Opo. mas malaki yung posibilidad na maging pera, di ba? Opo. Yung mga parents talaga na ganun. Okay, so sana lang kung sakali man baka may naiwan ang mama niya kung sakaling wala na sa mga kamag-anakan, para po mas malinawan sa tatay kasi hindi pa naman huli ang lahat, para malinawan sa tatay sa mga nangyari sa kanila ng mama niya, no, kahit na matagal ng panahon na yun. Okay, so tay, salamat ulit sa binahagi mo sa amin ngayong araw. At nandito po kami kasi meron po sa inyo din nagpabigay. Ba. Siyempre, ibigay ko sa iyo. Wait lang, tinan ko kung... Maraming salamat nga po pala sa mga viewers po. Nakikita, nababasa ko po kasi yung mga comments po nila. Opo. At pagkagaganda po ng mga comments nila doon. Wow. Kaya ako po nagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta sa ating pong vlogger na si Marco sa TV channel. Opo, tayo. Suportahan po natin siya Opo, tayo. para patuloy pong
lumalagana po yung kanilang gawain. Salamat tay. Opo. Kasi alam mo ba tay, talagang hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Libong tao tayo yung na-inspired mo ngayon. Opo. Na alam ko sila, yung iba nawawalan na ng pag-asa sa buhay eh. Oo nga po eh. Pero dahil sa mga kagaya nyo tay, nagkakaroon ulit sila ng pag-asa na lumaban pa sa buhay. Opo. Ang panawagan ko po lalo na higit doon po sa kagaya ko rin ano po. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kahit sa ating kabila ng masailalim tayo na may kapansanan. Pero binigyan pa man tayo ng chance ng Diyos na buhay. Atin pong gamitin yan para maipakita po natin na hindi pa tayo nagkukulang sa atin pong sarili. Tama po yun tay. Opo. Huwag po kayong malupaypay po. Manalig lang po tayo sa Panginoon. Tama tay. Kasi sigad lang ang may kakayanan ng Opo. lahat ng imposible ay gawing posible. Opo. Sa tulong naman po ninyo, sir, ako po nagpapasalamat ng lubos na sana po yung inyo pong ginagawa na ito ay patuloy po kayo na matulungan din ng mga tao na hindi naman po sila nagpapababaya. Na madagdagan at lumalawak pa po yung gawain ninyo para po marami pa po matutulungan na kagaya po namin Opo tay. na naghihirap po. Salamat tay ng marami sa mga binigay mong message sa amin, pati sa mga kung sino man may kapansanan ng kagaya ninyo na hindi sila dapat mawala ng pag-asa sa buhay. Kasi nga ikaw tay, napakatagal ng panahon na lumaban ka sa buhay. Opo. Simula ba naman pagkabata mo hanggang sa ngayon na kung nasaan ka, nilabanan mo yung lahat ng diskriminasyon, lahat ng pagsubok sa likod ng kalagayan mo. Well, nalampasan mo lahat eh. Hanggang ngayon, nandito ka. Kaya tayo sana magpatuloy pa yung pag-inspire mo sa mga tao. Ito yung isa rin sa mission mo tayo siguro dito sa lupa. Yung makapag-inspire ka pa ng tao. Ano tayo? Hindi lang po ako, sir, pati kayo po. Ako tayo. Yun po ang pinadala ng Panginoon para po maglagana po yung ating Tama po tayo. Salamat po. Okay, so ngayon bibigay ko sa iyo tayo. May nagpabigay ng hindi ko alam kung hindi ako nagkakamali 3,000 yung pinadala niya, pero gawin na nating 5,000. Maayos na po. Po tayo, para may pandagdag ka tayo. Oo nga po. No, tayo. Oo po. Isa, Salamat po. dalawa, tatlo, apat, lima. Salamat po. Kasi yung 5,000 huli pong binigay ninyo ay Walang ano man maibigay ko na po sa manugmaybayad po ako doon. Mabutit may nagamit kayo. Opo. Siyempre, kailangan ko po din. Marami po kaming mga tustusin na mga panggastos, lalo na po sa mga gamot. Ano po tayo? Marami pong salamat, sir. Wala po naman tayo. Opo. Basta tayo sana patuloy lang yung paglaban mo sa buhay, ha? Opo. Kahit na may pinagdaanan ka, nagda-dialysis ka pa ngayon, Opo, sir. sana huwag kang panghinaan ng loob, ha? Kasi ang tagal mo nang lumaban, ngayon pa ba? Opo. Diba? Matagal na po. May ilang taon na ako po 11 years old na umpisa may 11 to 12. Kaya nga Kaya ngayon 16 na po ako. Ilang taon na yun? 30 ba? Hindi po lang. Yung pagdadrive ko. Opo, kasi ako po magto 12 years old. Hanggang ngayon 16 na po ako. Siguro mga 40 plus na. 40 plus. Tagal na. Opo. Tay, bago matapos ng video natin ngayong araw, may gusto ako sa inyo linawin. Yung isang anak mo na babae, na anak ni nanay nung makilala mo siya. Ay, sa kanya po pagkadalaga? Oo. Nandun po sa Pires, sir. May asawa na po yun. Okay. So kasi tay, base sa nakita namin doon sa video, Opo. sabi ko, bakit tatlo yung bata? Opo. Na nabanggit sa akin ni tatay, dalawa yung anak niya paras lalaki. So, nung napanood ko, okay, may anak pala si nanay sa pagkadalaga. Opo, yan po. Na babae. Opo. Nasabi ko, marahil ito, dahil mas nauna itong ipinanganak doon sa dalawang lalaki, possible ito, may asawa na or nagtatrabaho. Opo, may asawa na po. So, yung pala, may asawa na pala. Opo, nasa May Pires anak na din ba? Mayroon po isa. May isa na. Opo, nasa Pires po ngayon nakatira. Nasa? Pires, Quezon, dito po. Sa may Pires po, barangay, bayan ng Pires. Bayan ng Perez. Opo, Okay. Ilan ang anak niya? isa po. Isa. Okay. So, tatay, siya ba bumibisita naman dito? Minsan po, mapunta dito yon. Okay. So, sa ngayon tayo, alam ko nandito naman yung mga anak mo. Pero,
ayoko muna silang biglain sa mga ganitong interview. Sa susunod, Okay po. Wala po. gusto ko silang makakwentuhan. Opo. Kasi isa rin sila sa nagpabilib sa akin dun sa mga part na parang ang tanda nilang kausapin ka. Di ba? Noong mga panahon na hindi mo nasa ganito ka, tapos sila na yung nagdidiretso sa pagtitinda ng mani. Di ba? Iniidolo ka ng anak mo. Sino sa anak mo yun? Yung nagsasabi na ikaw daw ay superhero na parang si... sino ba yun? Yun po ang aking panganay po. Alin doon yung malaki, yung matangkad? Yung matangkad po. Siya yung nagsasabi. Maliit pa po yun. May sinasabi siya kay tatay. Sino superhero yun? Yung X, ano yun? Ha? Siya po isa po. Professor X. Opo. Yan, sasabi siya daw si Professor X. And then, Professor X. nung siguro medyo lumala yung sitwasyon ni tatay, sabi niya, pasensya na kayo mga anak kasi hindi yata ako yung sinasabi niyo yung Professor X na superhero. So doon ako sobra ding na-touch kay tatay kasi nalulungkot siya na siya yung padre di pamilya tapos Diyan lang nangyayari. siya yung hindi makaprovide that time. Pero pinatunayan mo naman na kaya mong lumaban. Opo. Di ba? Kahit na sinabi ng papa mo, hindi ka magkakasawa, hindi ka magkakatrabaho. Pero pinatunayan mo sa kanyang mali siya. Di ba? Opo. Trabaho, asawa, pamilya, nandiyan lahat eh. Walang kulang. Ba tayo? Opo. Sige tayo. Sa ngayon ay... Salamat po na marami, sir. Salamat din. Ngayon, aalis kayo, di ba? Opo, Papagawa kayo ng... Sige, mag-iingat lang sa pagmamalaw Salamat tayo, po. ha? Opo, sige po. Sige, walang ano man tayo. So, ngayon, magpapaalam din tayo kay nanay sa mga bata. Sa sunod po, makikita nyo rin si nanay. Makakausap din natin siya dito. At saka, yung mga bata. Pero sa ngayon, hayaan muna natin na maging ready sila soon na makausap natin. Okay? Sige, mapaalam muna ako kay nanay. Tay, ha? Kunin ko muna ito microphone. Okay. Sabi si Kaso po napanood dito. Oh, nakita din po namin. Ito po ang shooting ng hanggang Sariaya po yun. Pati Jessica So. Okay, Jessica Soho. Tama. Dito siya po. KMJS, yun na yun ano. Drone camera po yun. Tapos Wow. hanggang doon sa pamilihan ng bayan dyan sa Sariaya. Oo po. Nung pinanood ko kasi yun, forward ko na doon sa time na nag-ano ko ng gulay. Hanggang doon po kami umabot kung ano yung sinundan. Layo ano? Po, ang layo, ang tagal. Grabe. Ganun talaga kasi kailangan maipakita yung talagang ginagawa mo eh. Di ba? Ayun talaga, ganun talaga. Nag-trending po yung ngayon. Ayun pong, di ba po ang ABS-CBN po dati ay naging number 1. Ano po? Opo. Maagaw po ngayon ng GMA. GMA. Paglipat ko po sa MMK kasi nauna po yung KMJS eh. Paglipat ko po ng MMK, bumaliktad naman po sila na. Oo, kasi yung nakita ko doon, yung sa MMK ni Tata is umabot ng 9.1 million views sa loob ng 9 na taon. Tapos yung sa KMJS naman ay hindi ko masyado pero million views din. Kaya kumbaga ay marami ang na-inspired ni Tatay doon. Doon pa lang marami na siyang na-inspired. Na tayo. Okay, tayo. Sige, papaalam muna kami. Kaya dito naman po sa inyo, sir, ay ang dami naman po kagad din. Opo. At saka ano tayo, pinaka-purpose namin dito ay kumbaga maano sila, kumbaga mabago yung paniniwala nila sa buhay. Di ba? Na ang dami kasi sabi ko nga, ang dami diyan nawawalan na ng pag-asa. Kahit na kompleto naman sila, malakas, pero nawawalan na ng pag-asa agad. Sir, may tanong ko po pala, sir. Sige, ano yun? Kamag-anak po niyo si Marcos, siya, ano? President? Marcos po yung kuha ninyo eh. Hindi. Tay, yung Marcos ay pangalan ko po yun. Ay, kala ko apelido. O kasi minsan, ito ang dami sa akin, minsan nagagalit yung mga galit sa Marcos. Pati ako nadadamay. Sabi nila, kagaya nung pumunta kami nung nakaraan sa Cebu, nagtulong kami doon sa mga nalindol. Nagagalit yung iba kasi sabi nila, Marcos daw. So, pinapaliwanag ko naman na yun ay pangalan ko. Sige po, salamat. Tay, sige tay. Punta muna kami dito kay nanay, magpapaalam. Ha? Sige. Paalam tayo dito kay nanay. Nay! Ay, pupunta na muna kami. Ha? Sa susunod na nabalik ko, sana kayo ng mga bata makausap ko, ha? Makakwentuhan namin. Kaya ano na may pasok. Mga ganito. May taon na may pasok. O sige, kung hindi Sabado, Linggo. Na, pero tayo, ilang taon ka na? Ilang taon ka? 13 po. 13. Yung panganay, kuya mo,
16. Yung anak mo pala may may asawa na. Yung babae. Yung babae, no? Okay. Wala lang dito. Oo. Pero grabe na, pinahanga mo kami sa video na panood namin. Sobra-sobra. Halos umiiyak na nga itong mga to eh. Nagtatago lang doon sa Nagtatago lang doon sa bahay eh. MMK po. Na pinabilib mo kami doon sa part na natanggap mo si tatay. Yan, sobrang layo mo pala. Mindanao po. Hindi ko alam kung nabanggit sa video, parang wala. Wala ano? Wala po. Oo, kasi ang akala ko doon, si nanay, galing kabarangay lang din. Kasi ang sabi kay tatay, yung pinsan ko, i-chat mo, i-text mo. Apo. Pinsan mo yung kakilala ng tatay. Apo. Galing na po sila dito. Tinan mo, ang layo pa ng biniyahe ni nanay. Pinsan ko na galing dito, yung ate nila nakapangasawa ng parehas din sa kanya na may Ganun. pinsanan po. Nung pupunta ka ba dito, nay, kaunting lang, alam mo na ganun yung kamusta? Opo. Nakita ko na po siya sa video. Okay. Parang sinubukan mo lang si tatay na bakit hindi mo sinabi nung una pa lang. Pero alam na pala niya talaga. Pero pumunta pa rin. Opo. Nakakabilib si nanay. Super nakakabilib. O sige, nay, punta muna kami ha. Si tatay may lakad pa daw yata. Ang gawa ng motor, babalik din sa gawaan. Okay. Sige po, ha? Pero ulit tayo. Galing mo pag-aaral mo ha. Susunod, kakausapin kita ha. Okay. O sige po. Sige, God bless. Sige po, tay. O, samahan mo si papa mo ha. Asan si kuya mo? Malis po. Oh, wala na kasama si tatay. Ikaw na lang, okay lang. Sige tay ha. Ingat po kayo, lagi. Sige po tayo, God bless po. Nay, sige po. They sing hallelujah. They sing hallelujah.